Meron tayong isang verse na ganito ang sinasabi. Hi Baizan, sa ganito. At sinabi ng Panginoon sa akin, ang pintuang daang ito ay sasarhan. Hindi bubuksan o papasukan man ng sinuman, sapagkat pinasukan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kaya't ito'y masasara. Ayon sa talata sa Old Testament. So sabi sa Old Testament, meron daw isang daanan na kapag ito'y dinaanan na ng Panginoon ay maisasara na ito. No? Hindi na ito mabubuksan kailanman. At ayon sa mga theologians at mga ilang church fathers, tumutukoy daw ito sa Mahal na Birheng Maria, specifically sa kanyang sinapupunan, o doon sa kanyang bahay bata na pinasukan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, hindi na nagkaroon pa ng iba pang anak si Maria. Ganon. Ngayon, ang interpretasyon natin dyan, anong pintuan iyan? Yan yung tanong No? Kasi may magsasabi, pwede ang pintuan na yan sa Jerusalem. Diba? Pwede din yung yung pintuan na yan kay Maria. Parang ganon. Maraming magi-interpret niyan Maraming question dyan Ngayon, ang sagot natin dyan, basta pintuan yung tinutukoy dyan. Diba? Basta pintuan at tumutukoy iyan kay Maria. No? Kasi nga, sa kanya pumasok si Jesus. Kaya nga lang, kung tututol sila, magbabasa tayo ng mga talata sa Biblia na merong tinutukoy patungkol sa pintuan. Ayan. Unang babasahin natin itong talatang ito, no? Sabi dito sa Genesis 7:16, ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos isara ni Yahweh ang pinto ng barko. O pagkatapos natin silang pagbigyan doon sa pintuan, babasa tayo ng talata ng pintuan. Dito sa Genesis 7:16, meron pala ditong tinutukoy na pinto ng barko. No? Meron palang pinto ng barko dito. Tapos, tatanungin mo, dito kaya sa pinto ng barko yung pinasukan ng Diyos at hindi na mabubuksan kailanman kapag nagsara. No? Siguro ang sasagot ng kaibigan natin ay hindi maaaring yan yung tinutukoy doon. No? Pangalawa, Exodo 33 verse 9. Sabi dito, kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roo'y makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Nako, meron ding tinutukoy dito na pintuan ng toldang tipanan. No? So, pwede natin sabihin, baka itong pintuan ng toldang tipanan, ito yung pintuan na pinasukan ng Diyos. No, pwede natin sabihin yan, di ba? Bahala silang mag-interpret niyan. Kaya nga lang, kailangan magpakita sila ng verse na ang Diyos pumasok sa pintuan ng toldang tipanan at naisara ito. At hindi na muling nabuksan. Yun yung hamon sa kanila. Pero meron pa tayong mababasa dito sa Josue 2:7. Sabi dito, hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawiran ng Ilog Jordan. No? Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Meron palang pinto sa lungsod no? Kaya ang tanong ngayon dun sa kausap natin, ka-debate natin, dito sa pinto ng lungsod ba to, na ito, pumasok ang Diyos. Pumasok ang Diyos. Yung pintuan na ito ba na isara at hindi na mabubuksan? O kailangan makapagpakita din siya ng evidence dyan, di ba? Ang dami palang pinto nito. Tapos, magugulat tayo, meron pa sa unang hari. Sa 31, sabi dito, may 5 sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan at kahoy na ulibo ang mga hamban noon. Ba, meron din palang pintuan yung dakong kabanal-banalan. Brother Simon, no? Sa sa unang hari, sa 31, meron palang pinto yung dakong kabanal-banalan. No, yan kaya yung pinasukan ng Diyos, tapos hindi na muling mabubuksan? Ay, up to them kung ano magiging interpretation nila. Ngayon, punta tayo sa 2 hari,
Ikalawang Hari 18:16. Ayan. Ikalawang Hari 18:16. Tignan naman natin ang nakasulat diyan. Anong nakasulat diyan sa Ikalawang Hari 18:16? No? Sabi diyan, pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo. Aba, meron din palang mga pinto ang templo. Brother Simon, no? Ang ganda, no? Yung templo, hindi papahuli. Meron din pala siyang mga pinto. Ang tanong, pumasok kaya ang Diyos doon sa pinto ng templo at naisara yun at hindi na muling mabubuksan? Nako, sila ang bahalang sumagot dyan. Dagdagan pa natin, dito sa Ikalawang Kronika 23:15. Ikalawang Kronika 23:15. Ang sabi naman dito, yan, dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintong daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. Nako, ibig sabihin, meron din palang pintong daanan ng mga kabayo. Yan kayo yung pintong dinaanan ng Diyos na nagsarat, hindi na mabubuksan. Lalabas, kabayo ang Diyos na kinikilala nila. Brother Simon, no? Kapag yan yung tinutukoy nila. Ngayon, dito sa Ezekiel, meron din ditong pinto. Ezekiel 8:7. Yan, tignan nga natin, Brother Simon, sa Ezekiel 8:7. Yan, sabi dyan. May ka-debate kayo, Uncle. Topic lang kami, bro. Yan. Ezekiel 8:7, sabi, at dinala niya ako sa may pinto ng patio. Ang nakita ko'y isang butas sa pader. Naku, may pinto din pala ng patio. So, kailangan humanap yung kalaban ng talata na ang Diyos, pumasok siya sa pintuan ng patio. At ang Diyos, nung pumasok doon, nagsara yung pinto ng patio at hindi na mabubuksan yon. Yun yung magiging problema niya dyan, di ba? Dagdagan pa natin. Mikas 1:9. Yan. Ang dami pa nito Sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi nagagaling. Ito rin ay kakalat sa buong Juda. No, papasok sa pinto ng Jerusalem na tirahan ng aking bayang pinili. Pinto na naman. Actually, napakaraming pinto dyan. Hindi natin matatalakay lahat. Meron pa sa tawag dito, Genesis 28:17, Genesis 23:10, Exodus 26:36, Exodus 40:28, no? Diyan nga sa Exodus 40:28, brother Simon. Exodus 40:28. Ayan, tignan natin nakasulat diyan. Yan. Ay, yo, Anong sabi diyan? Wait lang, brother May naka-record kasi to. Ulit nyo. Naka-record po tayo. So ito po ay latag. No, so kung ano po, wag mo munang mag-interrupt. Okay? So Exodus chapter 40 verse 28, ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. So meron palang pintuan din or pinto ang tabernakulo. No? So ang daming pinto dito. Esther 3:3, no? Mateo 16:18. Tingnan natin Mateo 16:18, brother. Anong pintuan 'yan? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Meron din palang pintuan ng daigdig ng mga patay. Nako, so yan kaya yung pinasukan ng Panginoon? Ito, dagdagan pa natin ng isa pang pintuan. Dito sa Job 38:8, brother. Job 38:8. Yan. Sino ang humaharang sa agos ng dagat nang mula sa kalalimang ito'y sumambulat? No, pero sa salin ng tignan mo sa sa ang dating Biblia. Yan. Tingnan natin sa ang dating Biblia. Ayan. So, sinong nagsara ng pinto ng dagat? Aba, may pinto din pala ang dagat. No, ang masaklap, meron pa ata tayong mababasa dito. Hanapin ko lang yung talata, no?
na sinasabi na meron ding pintuan, no, yung mukha, no, meron ding pintuan yung mukha, no? Nasaan na 'yon? Hanapin ko lang yung talata. May pintuan yung mukha, no, dito. Halimbawa, dito sa may part ng hindi ko na mahanap, pero meron ako nabasa diyan, may talata din ako na mga pintuan ng mukha. Aba, hindi na pala pumasok ang Diyos sa pintuan ng mukha. Nung nagsara yun, hindi na nila kumbaga mabubuksan pa kung yun yung pinasukan ng Panginoon. Ngayon, meron ka ba diyang Job 3:10? Babasa tayo ng isang talata. Meron pang isang uri ng pintuan, no? Meron pang isang uri ng pintuan. Yan. Anong pinto yan? Sapagkat hindi tinakpan ang mga pinto ng bahay bata ng aking ina. So meron din pala sa dinami-dami ng pintuan na binasa natin. Actually, hindi natin binasa lahat no? Kung actually hindi natin binasa lahat, ang dami pang talata. Esther 3:3, Josue 6:1, Exodus 40:28, ay nabasa natin yon, di ba? Ano pa ba? Genesis 28:17, pintuan ng kalangitan. Genesis 23:10, pintuan ng lungsod. Mikas 1:9, no, pintuan ng Jerusalem, etc. Tapos diyan mababasa natin, meron palang pintuan ang sinapupunan ng ina. Nako po, paano yan? Saan yan? Nasaan yung pintuan ng sinapupunan ng ina na yan? Ang tanong, paano pumasok ang Panginoong Hesukristo sa pintuan? Juan 20:19. Nako, yung mga umalis kanina, di na nila napakinggan, no? Paano yung latag? No? Ganito ang SPMS style Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, pang debate lang dapat to pasalamat sila nilabas ko, di ba? Na unang araw ng sanglinggo at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Pakilagay mo nga sa magandang balita Biblia. Tignan natin. Yan. Kinagabihan ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto. Nakasara daw yung mga pinto Pero anong nangyari? Nakapasok ba ang Panginoong Hesukristo? Nakapasok pa rin siya kahit nakasara ang mga pinto. Balikan natin, brother, yung talata kanina sa Job. No, Job, ano na yon yung sinabi ko? Wait lang Job, 3:10, no? Sinong ayan, sapagkat hindi tinakpan ang mga pinto ng bahay bata ng aking ina. Napakaraming pintuan, no? Pero meron pa lang isang pintuan diyan nakakaiba, no? Meron pala diyan tinatawag natin na pintuan ng bahay bata. Sa pintuan ng bahay bata na iyon, pwedeng pumasok doon ang Diyos. Diyos ba ang Panginoong Hesukristo? Juan 20:28, brother. Juan 20:28. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, sinong kausap ni Tomas dito? Panginoong Hesus, Panginoon ko at Diyos ko. Linaw, di ba? Paano pumasok ang Panginoong Hesukristo dun sa pintuang nakasara? Nakapasok siya kahit nakasara. So, ganun din po, no? So, napakatibay po na ang tinutukoy talaga na pintuan na kahit kailanman ay hindi na muling mabubuksan, no? Ay ang bahay bata, pintuan ng bahay bata ng ating mahal na Birheng Maria.